Ako po pala si Jai. Isa sa mga primary 12 ni Pastor and kasama po sa tribe na Visionaries. So, tumatak po talaga dito sa akin nung tong dumating lang na mentoring na sabi ni Bishop, kailangan may movement and alignment. Tapos tumatak talaga sa akin yung sabi niya na movement, kailangan, kung gusto mo lumago, kailangan may movement. Kailangan, kung gusto mo pumunta sa next level, kailangan may movement. And tumama sa akin yung sinabi ni Bishop na immature is the one, tawag dito, who doesn't move. Sabi ko, ako ilang taon na ako sa church, dumaan na sa ilang taon na training, pero bakit, immature pa pala ako? Bakit, ba't hindi ko kaya? Parang wala pang courage para mag-go, di ba? Para mag-go and make disciples. And ang tagal-tagal ko na sa church, ang tagal-tagal ko na nagtitraining, nahihirapan pa rin. So, kahapon nga, share ko lang din kahapon. Kakagising ko lang kasi, ayun nga, di ba, magsi-cell group pa lang. Pumunta si Kuya Day sa bahay. Sabi niya, tara SM. Yun, SM, chooks daw. Pagpunta ko sa GA, sabi nila, magba-Bless Cavite movement daw. Sabi, ano yung Bless Cavite movement? Mag-share bigla ng magdi-disciple na. Magpupunta po kami sa iba't ibang tao tapos mag-share ng mag-survey and tatry sila papuntahin dito sa church. Tapos sabi pa nga ng iba na budol kami dito. So tawa kami ng tawa kasi unexpected. Pero alam mo yung ang sarap sa pakiramdam na ako lang pala yung nag-iisip na mahirap. Ako lang pala yung nag-iisip na hindi ko kaya. Pero when I spoke to the people and trinay ko mag-share, ang gaan sa pakiramdam, ang sarap sa pakiramdam na pwede silang ma-save, na pwede silang makausap and ma-sharean tungkol kay God. And yun nga, ang sabi dito, yung movement, dadaling ka sa next level, dadaling ka sa susunod pa. Hindi kasi pwede na, kumbaga kung sa isang halaman, hindi ka pwedeng habang buhay lang na maliit, bonsai lang, di ba? Hindi, kailangan nating lumago para ma-reach pa kung ano yung potential natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Hi. Isa. So, ako po si Sister Mariel and i-share ko po yung ginawa ng Lord nung mentoring. So, actually, before the mentoring pa, grabe na yung heart ko. Nasabi ko, Lord, super excited. Na parang sabi ko nga yung araw na yon tinatanong ko yung iba. Sabi ko, anong nafe-feel nyo? Sabi ko, kasi ako yung nafe-feel ko, parang grabe yung heart ko na sabi ko, Lord, this is it. Kasi sobrang tagal po. Nung tiningnan ko last notes ko ng mentoring, I think October pa. So, ilan yung months na hindi nakapag-mentoring and grabe yung sabi ko nga, ito yung kauhawan at kagutuman na dapat nararamdaman ng bawat isa doon sa fireplace natin. No po? And yung mentoring is isa talaga sa ginagamit ng Lord para magpaapoy. No? So, andito po na, actually, before, yung week before nung mentoring, I had PID with my cell members. And sabi ko, kasi before pa nun, in my personal devotion, talagang dinidil ako ng Lord na kailangan it's time to move. It's time na gumalaw. It's time na kumilos ka kasi there are people outside na kailangan makarinig ng gospel. And before pa noon, nagdaan yung encounter natin in which ako yung nagtuturo ng about sa vision, being the salt and light of this earth, na talagang kailangan may move na ginagawa para sa kingdom ng Lord. No? And then, nag-PID ako, tapos personally, inas ko yung mga cell members ko. Sabi ko, ano yung word sa inyo ng Lord? Ano yung pinapagawa sa inyo ng Lord? And actually, sabi ko nga, in sync lahat, pare-parehas yung sagot natin na ako, sabi nga, really go. Go talaga outside to reach the lost. And then sila sinasabi nila, ate, ganun din yung word sa amin ng Lord na mag-move. Kailangan may pagkilos ng ginagawa. Kailangan bumalik tayo doon sa purpose natin. No? And then dito po na talagang yung word ng Lord is to really go and make disciples.
no, i-share ko lang po yung yung Matthew chapter 28 verse 18 to 20 kasi sabi doon, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. No, so talagang sabi nga, tayo po bilang mga believers na tinanggap natin ang Panginoon at tinatawag natin yung sarili natin na mga disciples, we are meant to go and make disciples. Na doon ako dinidil ng Lord na sabi ko, Lord, to be honest po, ito po yung kulang sa church natin. Kasi po tayo, at times, we're just staying and we're just waiting for people to come inside the church. Pero actually po, ito po pala yung gusto ng Lord sa atin, to go and make disciples, to reach the lost, and to spread the word of God, to share the gospel and share the love of Jesus Christ sa kanila pong mga buhay. And ayun, nag-PID kami in my devotion, ito na yung dinidil ng Lord sa akin. And nagdaan, yung P12 meeting namin, nag-go back po kami, tinuro ulit ni Pastor Jay, sabi ko nga, parang lagi na to namin naririnig yung vision, G12, pero Lord, another confirmation mo na talagang kailangan namin gawin yung vision. Tapos dumaan yung mentoring, Lord, eto na, final confirmation, lalabas kami. No, so kasi sabi ko, yung mga cell members ko nagsasabi sila, ate, last year pa yung plano natin na lalabas tayo. No, last year pa, nagdaan. Sabi ko, sige, ngayon, labas tayo. So yan po yung time na nag-mentoring kami. Glory to God. No, we are 12 na naka-attend sa team namin, G12, yes. No? So, ayun, though mayroon pong mga ilang key people ko na hindi nakasama kasi nasa vacation. Pero yan po kami. And then, yesterday po, sabi ko, Lord, okay po, we will go. So, kami po, nag-Bless Cavite movement po kami. So, dito po kami nag-start sa pinakamalapit, sa Sapa 1, and meron din po sa Sapa 4. No? So, andito po na talagang, sabi nga, movement and alignment. Ito po yung talagang dalawang salita na paulit-ulit itinatatak ng Lord sa akin, na if you really want na maraming tao, kasi sabi natin, nation transformation, we love God and we love people. So kung talagang mahal mo ang Diyos at mga tao, lalabas ka at aabutin mo sila. No, and actually po, no, we are praying na yung bawat isa sa atin na nandito sa church, tanungin nyo nga po, kaisa ka ba namin? Konti lang yung nagtanong. Tanungin nyo po yung katabi nyo kasi we are Galilee Unity Church of Christ the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kaisa ka ba namin? Kasi kung kaisa tayo ng Panginoon, sabi ko nga po yesterday, we are united in one cause, and that is to share Jesus Christ. No po? So, I urge you, yes, I urge you brothers and sisters in Christ na simulan na natin yung paglabas natin. No po? If you want to join dito po sa ginagawa nating Bless Cavite movement, church-wide po to actually. No, siguro one of these days si Pastor Jay mag-set po siya ng schedule for training po. Tama po ba, Pastor? Dito po sa gagawin nating Bless Cavite movement. And we will share po reportings kung ano po yung nangyari sa amin so that alam po natin yung move na gagawin natin. Sabi nga po, mag-move tayo, iisang galaw para kay Kristo. So yun lang po, and I am encouraging yung bawat isa po na sa mga susunod nating mentorings, conferences, yun po yung fireplace natin. So, mag-join po tayo. So, yun lamang po. Glory to God. Maraming salamat po sa bawat. Amen. Good afternoon po. Pakibati yung katabi mo. Good afternoon. Ayan, no. Hindi ako makarelate sa kanila. Movement. Wala kasi ako sa mentoring eh. No. So, wala ako sa mentoring, no, kasi po ako nasa Butuan for 2 weeks and pinadala rin po kami doon ni Pastor to train for the home office. So wala pa po yung Butuan, nag-share na po sa amin si Pastor kung ano yung mga ginagawa ng mga tao sa buhay ng mga nandun. And I was really amazed, no, nung kinikwento pa lang ni Pastor. Grabe sila in terms of how they honor their pastor. No, kung nag-decide yung pastor nila, they just follow and trust and obey, no.
and they're giving, no? So doon po, nung wala pa po yung butuan, narinig ko yung mga giving nila. No? So, di ba, we do tithes, 10%, and sila po, merong church project, and meron pa po silang first fruit giving. So, ang dami po ako naririnig sa mga nasa butuan na amazing testimonies and kung paano sila i-bless ni Lord. No? So, ako rin po, nag-desire ako makapunta ko doon, and praise God, nakapunta po ako doon. Nag-provide po si Lord, at nung nag-provide po si Lord, marami po ako natutunan. No? So, natutunan ko po pala na yung design sa akin ni Lord is, I am a royal priesthood. Ibig sabihin po nun na, yes, spiritual tayo. No? Alam natin kung ano yung nakalagay sa Bible. Alam natin kung ano yung inuutos sa atin ni Lord. We love God, we love people. Pero we are also kings. No? Na we are also royalty. No? So, nung wala pa po yung butuan, no? Ano ba yung butuan? Lugar yun sa Mindanao. Baka hindi alam nung katabi mo, no? Nandun kami sa isang pastor na ka-network natin, na ka-connected natin. Tapos po, ang desire ko po is, I want to use my finances na para ma-bless si Lord. No? Gusto ko po yung kung ano yung meron ako na pera, magamit ko for my ministry. No? Sino dito yung mga part ng cell group namin? Matatag type. Pwede bang magtaas ng kamay dyan? Ayun po sila, madami po sila sa gitna. Praise God. Ayun po yung isa sa likod. No? Yung ministry po, inutos ni Lord, we go and share sa mga, di ba, nasa labas. Ngayon po, I believe na mas marami pa po akong magagawang ministry kapag meron pong pera. Amen. Kasi sa cell group po namin, yung struggle po namin is financial po talaga. Financial. Sino dyan yung, parang nauunawaan yung sinasabi ko, no? But then, nung nasa butuan po ako, ang dami pong nireveal si Lord na mga wisdom and knowledge on how to earn money, no? And use it for the Lord. And alam nyo po, ngayong pagbalik ko, meron po akong opportunity from the Lord na dumating that could allow me to earn 6 digits a month and makapagbigay din ng 6 digits, no, sa Lord. So, yun po, excited po ako kasi yun po yung isang pinagpipray ko, Lord, turuan nyo kami paano kami kikita ng pera para po mag-finance namin yung ministry namin. And in-answer po yun ni Lord sa butuan. May nakuha po kaming wisdom doon. And now po, may ongoing na po na nangyayari. And I believe na marami pag gagawin si Lord. Kailangan lang po maging tapat tayo. No? So, yung mga leaders po natin, si Pastor Jay, Pastor Ann, Bishop Oriel, yung mga nakarating ng mentoring, kilala si Bishop Oriel, i-honor lang po natin sila. Kung ano po yung tinuro sa atin ng pastor natin, sundin natin. No? Kasi po yun yung mag-elevate sa atin. Dati po wala po ako nung anong meron ako ngayon, pero blessed na po ako ni Lord. No? Financial, emotional, relational, lahat po ng areas ng buhay is nagiging stable na po because the Lord is trustworthy. So yun po, encourage ko sa bawat isa sa atin, magtuloy lang po tayo dito sa church, i-honor natin yung pastors natin and mag-process po tayo. No? So that yung bawat isa sa atin ma-empower ni Lord at magamit pa for ministry. So yun lang po, praise God. I hope po na-bless po kayo. So God bless po sa bawat isa. Yan. Great day po. Hello. Yan. Okay. Yan. Magandang araw po. Yan. Di po, batiin nyo yung katabi nyo muna. O, bigyan nyo muna ng masarap na ngiti at sabihin nyo, masaya ako, nandito ka ngayon.
Parang hindi naman. Masaya ba talaga? Okay. Sige. So kung hindi ka man po masaya, alam ko masayang masaya si Lord, nandito yung katabi nyo. Amen? Sino po rito yung bago ka makarating, ang dami po mga challenges. Diba? Yung parang tipong parang ayaw mo nang umattend. Taas yung kamay, yung may mga ganun. Yung talagang parang may mga pumipigil para makarating ka. Taas lang po. Diba? May mga, meron ba? Yeah, may mga ilan, grabe oh. Pero salamat po, alam ko po lahat tayo, iba-iba lang ang level. Pero salamat sa Panginoon, nandito tayo. Bakit? Pinili natin hindi yung problema dahil hindi problema yung boss natin. Amen. Sino ang ating Lord? Si Jesus Christ. Amen? No, talagang sa oras na ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon for that. No. At alam po natin, sa init ng panahon, mas mainit ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. No, at ngayon po, sige, bago tayo magtuloy, ganda ng mga testimony at nakaka-challenge. And I'm encouraged po, yung mga kapatid po, sabi ko sa inyo, mag-attend lang tayo ng mentoring. Ano na po yun? Connect tayo sa mga leaders natin. Impactful po yun at talagang life-changing. Diba? So nakita nila yung mga bagay na na-miss nila dahil hindi po sila nakarating. Taas po pala nung kamay nung mga nakarating sa mentoring. Taas yung kamay. Ay, grabe oh, grabe. Okay. Kung yung katabi mo hindi nagtaas ng kamay, tanungin mo, bakit? Okay, kung hindi nagtaas ng kamay, encourage mo na lang. Okay? Sabihin mo, next time, sabi mo sa katabi mo, next time, ayan, sama ka na ha. Okay, kasi sabi nung katabi mo, nung may nagte-testify dito, sabi nung katabi mo, question mark ba? So, hindi maintindihan. Pero yung mga nakarating, no, magtaas uli ng kamay, magwagayway ng kamay, mga nakarating last mentoring, yan, mag-ingay nga kayo. Grabe. Okay. Diba? Okay. So, yun nung makita natin, di ba? Meron kasing pong fire na dinadala po yan. Kasi we believe, fireplace po yan. Kaya po si Pastor, I really give time. I don't know, I make time pala. Doon sa mga ganung gawain. Lalo pag nag-call po yung mga mentor natin, for example, uy, may time tayo to go to Tarlac for mentoring, may mga ganyang mentoring, o kaya may mga, even mga table talks lang, sa coffee shop lang kami, I give time po and I cancel yung mga bagay just to be there. Okay ba yun? No, kahit minsan short notice, I make na effort po na makarating ako. Bakit? Alam ko po, meron ako makukuha doon. Hindi lang po knowledge, but impartation. Meron pong i-impart po sa atin yon. Okay? So, ayan, salamat sa Panginoon. Ganda ng mga testimonies, mga galing sa mentoring, galing sa butuan. Ang dami pong gagawin ng Panginoon. Amen? Yung iba po, nagde-desire, makarating ng butuan, pwede po tayo makarating po doon. Okay? So, ang ganda po na ginagawa ng Lord doon sa ating mga kapatid sa butuan. And ang ganda po ng culture nila. Okay? So, yun lang. And bago tayo magtuloy, can we have this declaration? Alam ko po, sa ulo nyo na to. Pero pwede ba natin puntahan? Buksan nyo po yung Bible nyo. Kung meron kayong Bible, physical Bible, even po yung ating, kung may Bible app po kayo, Bible app yung gamit po natin. Buksan po natin yung ating mga Bible at sabihin po natin to, i-declare natin to. Ready po? Okay. On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Father God, we thank you. And we honor you, Lord, sa hapon po na ito. Totoo po, kayo po ang dapat maitaas. At wala nang iba. Hindi lang sa oras na ito, kundi sa bawat segundo ng aming mga buhay. Dahil kayo po yung may likha, kayo po yung aming hari, kayo po yung aming Panginoon, kayo po yung aming tagapagligtas. Yung buhay na to hindi na po sa amin, kundi sa inyo na, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, aking pong dalangin, na Lord, hindi lang po kami matuto sa inyong salita, kundi mabago po kami dito.
At daling kami doon sa isang level na mas malalim. At doon sa level na mas malawak yung pagkaunawa tungkol kung sino po kayo, Panginoon. Hindi lang po namin makita yung blessing sa material na bagay. Hindi makita po namin na ang tunay na blessing po namin ay yung aming relationship sa inyo at kayo mismo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Ito po yung aking dalangin. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Amen? Yes, palakpakan natin ng Panginoon. Sige po, tuloy natin yung palakpak sa Lord. Alright? Thank you. Yeah. We've been running po yung series natin about Holy Detox. At ngayon po, no, nandito tayo. Last time po, even nung Holy Week po, nung pagkabuhay, we talk about yung surrender na hindi pala 100%. Hindi pala, kung percent lang, hindi pala siya surrender. Unless we give 100%, dun lang po pala magiging surrender. And last time, napag-usapan natin bakit may mga nakakaranas tayo na parang kabigatan sa ating mga kaluluwa. It's because hindi pa natin na isusuko yung anumang kabigatang meron tayo, hindi pa natin na i-confess. Pag na-confess, patatawarin. Pag tayo po ay nagpahayag sa ating kapwa, doon po tayo gagaling. Doon tayo mapapagaling. So napakahalaga po, kaya po sa cells natin, kung ano po yung pinag-usapan yung cell group, pero pinag-usapan natin doon, paano tayo pagagalingin ng Panginoon. Amen? Kasi po yung mga bagahe po natin, yung pala po yung napakabigat. At alam niyo po, ngayon po nasa 4th week tayo, ang title ng topic natin ngayon is, Who Sits on the Throne of Your Soul? Sino ba ang nakaupo dun sa trono sa iyong puso, sa iyong kaluluwa? Sino yung nakaupo? Alam niyo po, si Pastor po, sana matulungan ako, kung meron, andyan po si Ann, Ching, paano ko yung tackle box ni Dad, ni Papa, doon sa office. Ayan. Tinan niyo po, nung mga bata pa po yung mga anak ko, meron po silang, I believe lahat ng po tayo dito naging bata, tama ba? At may mga anak, di ba? Nung bata po yung mga anak ko, meron silang, minsan may mga tendency na gusto nilang abutin yung mga bagay na makakasakit sa kanila. Nakaranas kayo nun? Katulad ng kutsilyo, katulad ng gunting na matalim, tama po ba? At pilit nilang gusto to. At pag kinuha mo, ano ginagawa ng anak? Umiiyak, nagagalit sila. I want that, di ba? Tama? Meron pang ibang mga bata, pag sumigaw, help me, help me. Di ba, no? Okay, thank you very much po. Okay, so, kinukuha ko yung tackle box ko, no? Anyway, pakita ko na rin dito. Okay, si Pastor po kasi mahilig ako mag-fishing. I had a lot of mga gamit po para lang dyan. Okay, so, yung anak ko, meron siyang tendency, tayo nung bata, may mga bagay na ikasasama natin, pero ginugusto natin. Merong something that seduces us, seduces our soul, na gustuhin natin yung mga bagay na to. May pakita po akong ilang pictures sa inyo. Okay. Ayan. Ito yung pictures. Ito po sa 100 Islands, Pangasinan. I caught talakitok or trevally. Different kind, no? Ito po ay Oriles sa Batangas. Ito po dyan na sa Kawit. And after ko mahuli yung marami at about mga halos puno yung paper bag, binigay ko dun sa bata and I prayed for him. No, binigay ko po dun sa bata. Marami po. And ito pa isa. African pompano. Napakagandang isda po, no? At niluto ko po yan, masarap, sinigang ko po yan. Okay. At kung makita nyo po, yung lure, ayan, isa pa. Ganda ng lugar no po. Sarap mag-fishing. No, sa may Internate po yan. Okay, so may Puerto Azul, I think. No. Yan po yung nahulog ko. At kung makikita nyo po, yung mga nakahuli sa kanila, lalo po yung pakibalik yung ganda ng lugar, no? Yan po ay mangrove snapper. Okay. Kung makita nyo, yung dun sa nahuli ko kanina, yung mga malalaki, mostly po sa dagat, ang nakahuli pong lure ay
No, kung kaya bang palakihin? Hindi. Okay. Actually, ito po yun, no, binubuksan ko po. Kasi I lost it nung ako po ay nasa Butuan. Buksan natin. Ito po siya. Anyway, ito po siya. So, similar to this, ito po yung lure. Hindi po siya isda. Ang tawag po sa kanya ay lure. At meron po siyang, of course, mukha siyang isda. No. Meron siyang hook sa baba at meron siyang bulita sa loob na pagka hinila nyo siya, naririnig nyo? Di ba? Maingay. At yung isda na-attract, at mukha talaga siyang isda kasi parang pagka tinignan mo siya, mukha siyang dilis. At yung dilis, paborito po nila yon, di ba, ng isda. So when you pull it na dun sa reel nyo, so habol lang siya, so habulin siya ng isda. So hindi siya totoong isda. Kaya po napakahalaga in our time, you need to be discerning. Ano yung tama? Kasi mayroong mukhang tama. Pero meron talagang totoo. Are you listening? Diyan pa ba kayo? Kaya po in our time, babantayan natin yung ating sarili. Kasi baka mamaya malure tayo, katulad nito. Ito po, ganito, ito mismo po, yung nakahuli dun. No, of course, hindi na ito kasi naiwan ko na sa Butuan. Ito'y bago na. Pero similar po, parehong-pareho. Ito pa rin yun. Okay? And I have a lot of this. No, ito rin po yung nakahuli dun sa isa, dun sa mangrove snapper. Okay? And majority po ay ito. At kung minsan nagpapain ako, pero may hook sa loob. Ano pong matutunan natin doon? Similarly po, yung kaaway, pareho rin. Hindi ko maintindihan, bakit yung mga isda, pag narinig nila to, lumalangoy ito, talaga pong mukhang totoong-totoo, hinahabol po nila. At pag sakmal nila, of course, syempre may sima na doon, they get entangled na doon. Ayun, no, katulad niya, hindi niya alam, akala niya. So, ganun din po, similarly, mayroon pala tayong ganun din na tendency na ginagamit din ng kaaway para tayo po ay maligaw doon sa landas na dapat nating puntahan. Remember, I'd like to remind everyone, you are not a body with a soul, but you are a soul with a body. Kaya lang, ang problema po kasi, we get caught up, parang yung bata nga, na gusto niyang kunin yung kutsilyo at umiiyak pa siya nung kinuha mo. There is something that seduced that child. Para gustuhin niya yung isang bagay na ikapapahamak niya. Similarly, with us Christians, yung soul natin, baka mamaya kung saan-saan na pumupunta, kung saan-saan na sumasabit, kung kani-kanino na sumasama. And even Paul said, bad company corrupts good character. Kaya we need to be discerning. We need to have that right. No, hindi lang yung tama, hindi lang sa almost right. Are you listening? Bakit? Yung connection mo will bring access to your life. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa po ba kayo? Yung connection mo, magkakaroon na siya ng access sa buhay mo. At di lang sa buhay mo, pati sa connections mo din. They will have access over your life. Exodus chapter 20, verse 3 to 4. Kaya ang sabi ng Panginoon, iniingatan tayo ng Diyos. Sabi niya, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above, or on earth beneath, or in waters below. Ibig sabihin, wala tayong itataas higit sa Diyos kahit anumang bagay sa mundong ito. Tama? Okay. So, ibig sabihin, nakita ko rin, parang even sa worship, huwag mong i-worship yung worship. Ang i-worship mo ay Diyos. Yes? Kasi minsan, pag makatingin ka dito, di ba, parang lalo pag dito ka na nakatingin, ang gagwampo, ang ganda ng mga ano na, hindi sila ang dahilan kaya ka nandito. O kaya maganda yung tugtog nila. Hindi ka sasamba dahil sa ganda ng tugtog. But of course, dapat maganda yung tugtog. Pero kahit magkamali sila, ang puso mo kasi nasa Diyos. Worship. Amen? Kaya ganda ng awit natin kanina, I'm coming back to the heart
of worship. Sino ba talaga ang puso ng pagsamba? Kasi ang Diyos, kung ang Diyos ang gumawa ng kaluluwa, ibig sabihin yung kaluluwa dapat sumasamba tanging sa Diyos lang. Ito yung gusto ng Lord. Ito yung design na dapat yung kaluluwa natin sa Lord lang sumasamba. Hindi natin hayaan yung kaluluwa natin sumamba sa iba. Kasi magiging mali. Okay? Kasi po, alam nyo, kahit anong gawin natin, hanapin natin sa mundo, hindi tayo masatisfy. Ilagay mo na bisyo, pumunta ka na sa mga magagandang lugar, gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin, pakainin mo yung katawan mo, mag-gym ka pa. Pero kung gutom yung iyong kaluluwa, magtataka ka, natulog ka na, nag-unwind ka na, kumain ka na ng masarap, pero bakit kulang at kulang at kulang pa rin? Kasi ang nabigyan lang natin ng satisfaction, hindi yung kaluluwa. Hindi yung kaluluwa, kundi yung laman lang. Andiyan po ba kayo mga kapatid? And it is only God who can satisfy us. We still feel empty. No, yung iba nga po, sabi nila, Pastor, akala ko pag nagkaroon ako ng relationship, at itong relationship na to, yung magandang babae na to, o itong gwapong lalaki na to, o yung iniidolo ko, siya yung naging connection ko, naging partner ko, okay na ang lahat. Ano nangyari? Di ba naghiwalay din? Kakakasal lang, di ba? Ang milyon pa nung bayad dun sa kasal nila. Why? It's because hindi nila nakita yung tunay na magsasatisfy sa kanila. Totoo ba pagka yung ganda at kagwapuhan lang yung basihan mo? Totoo ba yung ganda at kagwapuhan nalalaos? Tama ba? Kung yun lang habol mo, kung ay ganda ng flawless, darating din, magre-wrinkles din yan. Amen? Tatagyawatin din yan. Tama ba? So, sabihin, ang hanapin natin, hindi ito, yung taong loob ang hanapin natin. At hindi, number one, ang Diyos. Andyan po ba kayo mga kapatid? No, kasi magkakaproblema po tayo pag ang reason natin, maganda lang, gwapo, mayaman. Tanong kita, totoo ba may mas gwapo at maganda kaysa sa'yo? Kung yun ang hinanap niya sa'yo, totoo ba may mas mayaman at mas magaling at mas mahusay sa'yo? Paano kung yan lang nakita niya? Hindi ang Panginoon. Kung nakita niya yung maganda at gwapo, tapos nung nag-aaway pa kayo, siya pa yung katabi mo, at ang nagsishare ka sa kanya, tapos nung shinare mo, sabi niya pa, alam mo, kung ako yung asawa mo, hindi kita gaganyanin. Delikado yun. Nangangamoy problema. Tama po ba? Nangangamoy problema, no? Smells fishy, no? Ay, malansa. Tama po ba? Kasi yung idolatry, yan ayaw ng Panginoon. Tignan niyo po ano sabi ng Lord. Deuteronomy 4:16-19, sabi po. Okay, basahin natin, yung marunong magbasa. Sabi, so do not corrupt yourselves by making an idol in any form, whether of a man or a woman. So hindi sabihin, ang ganda niya, ang gwapo niya, hindi. Si Lord lang. Ano sabi? An animal on the ground. Baka mamaya, mas mahal mo na yung aso mo, hindi mo na maiwan yung bahay nyo, parang pumunta ng church. Dahil sa alaga mo. Ibon, ganun din. Baka may mga alagang ibon dyan. Okay, baka mamaya may hamster lang, maliit, o dagang costa. Hindi mo na maiwan, masigit mo siyang na-spenda ng time kaysa sa Diyos. Naalagaan mo siya, pero yung spiritual life mo, hindi na. Napabayaan mo na yung prayer life mo, yung worship mo. Yun, no? At even isda. Nako, delikado si pastor. Nagfi-fishing. Tama? Hindi yung fishing ang i-worship mo, ang Lord. Kahit po ako nagfi-fishing, sabi ko, Lord, pag wala akong huli, thank you pa rin, Lord. Bakit? Ito yung moment ko na kausapin ko kayo. Lord, I pray, bigyan niyo ako ng huli. Tapos sabi, oh! Diba? Pero kung wala mang huli, Lord, I still praise you. I will still worship you. Amen. Okay. Kaya tingnan sabi, and when you look up into the sky and see the sun and the moon and stars, all the forces of heaven, don't be seduced into worshiping them.
Baka mamaya meron dito sumusunod sa mga horoscope, mga zodiac. Di ba? Yung sinabi pa ng zodiac, yung sinunod mo kaysa sa sinabi ng Word of God. Di ba? Huwag ka raw lalabas sa araw ng linggo. Ay, grabe. Di ba, no? Di ba? Mga ganun, no? Ano ba talaga yung dapat mong sambahin? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Are you listening? Are you still here? Don't be seduced. That's the word. Meron palang naninidus sa atin. Don't be seduced by worshiping them. Meron talaga silang something attraction sa atin that might make us fall out of our faith, of our pure relationship with God. Yung pure worship natin sa Panginoon. Kaya po, merong babala ang Panginoong Jesucristo. It's called idolatry. No? Tingnan niyo po. Merong isang pastor, may kausap siyang taga-India, no? Nakita niya kasi yung taga-India na to, naghahandog ng manok na, sa Diyos nila. Tapos, siyempre, plano niyang kausapin. Nung kinausap niya, gusto niyang bahaginan ng word, sinagot siya. Alam ko kung saan ka nakatira at nakapunta na ako kung saan ka sa Amerika, no? Taga-Amerika. Tapos sabi sa kanya nung alam mo, anong sabi mo sa amin? Sabi niya, ayoko doon sa bansa nyo. Bakit? Yung bansa nyo, napaka-idolatrous. Parang nagulat din yung pastor kasi sabi niya, parang siya yung may idolatry, ha? Nag-o-offer siya, di ba? Pero hindi niya nakikita yon, di ba? Pero sabi niya, napaka-idolatries ng bansa nyo. Bakit? Kasi sa inyo, pati pagkain, sinasamba nyo. Bakit? Tignan nyo, gumagawa kayo ng mga restaurant na sobrang lalaki at mga pagkain nyo ang lalaki. Tapos tignan nyo yung mga grocery ninyo, yung mga shopping center nyo, ang lalaki ng aisle, puro pagkain lang. Kaya tignan mo, ano nangyari? Kitang-kita, kayo ang pinakamataas na merong incidence ng obesity. Yung sobrang taba, malaki. Oh, paano siya, no? Sinasamba nyo na yung pagkain. At isa pa, bumibili kayo ng rectangle na itim. At inilalagay ninyo sa wall ninyo. Bumibili kayo nun ang mahal-mahal. Tapos, bibili pa kayo ng napakamamahaling mga sopa, couches. At ilalagay ninyo ron at gusto nyo yung masarap upuan dahil tapos i-on nyo yung rectangle na itim na yon. At sasambahin nyo, ilang oras yung papanoorin, yung lalabas doon sa screen sa napakahabang panahon. Tapos sabi niya, isa pa, pag kayo, sa US po kasi, pag may sports, hindi katulad sa atin. Lalo, yung Super Bowl, kung narinig nyo na yung Super Bowl, football, grabe talagang, kung ano yung damit, yung costume, magko-costume pa sila, lagyan pa nilang pintura yung mukha nila, just to represent yung kanila pong team. At most of them, nawawala sila sa church. Tang sabi niya kayo, pag sports, grabe kayo. Kahit na wala na yung mukha ninyo, nakamaskira na lang kayo, nakamaskot kayo, para lang ma-represent nyo at mabigay nyo yung honor doon sa mga tao na naglalaro doon. Ginagawa nyo. Pero hindi nagagawa sa Diyos. You are so idolatrous. Nagulat yung pastor. Pero sabi niya, hindi niya nakita, pero hindi rin nakita ng mga kababayan niya that they are becoming idolatrous. Kapatid, bigyan ko kayo ng hint kung ikaw po ay merong sign na merong idolatry. Alam niyo po, paano masabing idolatry? Pag most of the time, ganito na yung posture mo. Wow, ganda. Share, like, comment. Ay, hindi niya ni-like. Ang tagal na ng post ko, 7 lang yung like. Tapos sa matindi, nandun siya sa dining ng pamilya. Tapos hawak niya yung phone. Hawak mo yung phone mo. Tapos hindi mo kinakausap yung pamilya mo dahil lahat sila busy rin sa cellphone nila. Ang ibig sabihin nun, meron kang dysfunctional relationship with your cellphone. Nagjo-joke si pastor, walang tumatawa.
Okay. That's a sign that we need to do something. Kaya tignan niyo po anong warning ni Jesus Christ. May warning si Jesus about our soul. Anong warning ni Jesus Christ? What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Tignan mo lang ngayon. Yung katabi mo, may hawak na cellphone. Tignan mo ano nangyayari. Ano ginagawa. Kasi nandito ka na sa church, sino ba talaga ang king mo? Sino ba talaga yung Lord mo, yung may-ari sa'yo? Tama, kung si Jesus talaga ang tagapagligtas mo, andito ka na sa church eh. Kung nasa church ka na, ganun ginagawa mo, ano pa kaya kung nasa labas ka ng church? Nandun ka na lang sa kwarto mo. Still there? Diyan pa ba kayo? Okay, mukhang may nag-alis ng Facebook Hindi, walang ganon. Okay. Diba? Kasi tingnan niyo po, what good is it for a man to gain the whole world? Kapalit kaluluwa, ibig sabihin, mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa buong mundo na makuha mo. But the thing is, yung mundo iba tinuturo. Kailangan mo nito, kailangan mo niyan. Tignan niyo po lahat. Tapos, di ba pag nag-advertise, mayroong pang hook. May hook agad yun, mga parang few 3 seconds na may hook yan, na dun sa produkto na yun, o kaya merong nahulog, something like that, na yun ay lalabas pa sa dulo, pero nilagay sa unahan, para mahook ka so that you will watch hanggang sa dulo. O kaya yung advertisement, yung unang papakita, first 3 seconds, makita mo, catch ka na. Tama, yung nakot ka na nung hook. Bakit? Kasi po, merong reason. Gusto ng kaaway makuha yung attention ng kaluluwa mo. Andyan po ba kayo mga kapatid? Kaya lang, tignan natin, paano natin aalisin yun? Ngayon, paano, Pastor? Paano ko aalisin yung paghahari ng mundo sa puso ko? Pwede po ba rito? Sino rito yung willing ka? Pastor, ngayon gusto ko matuto. Okay, kung gusto mo matuto, mag-take notes ka ngayon. Okay po? No, gusto mo matuto, mag-take notes ka ngayon. Get your notepad or your notebook, ball pen. You take notes. You write this down, okay? Paano natin i-dethrone yung mga idol sa puso po natin o sa ating kaluluwa? Okay, paano natin aalisin o paano natin aalisin sila? Una-una, para maalis mo, malaman mo. You need to identify the idols sa kaluluwa mo. Identify mo muna. Kailangan alamin mo muna. Ano ba talaga yung mga idol sa kaluluwa ko, sa puso ko? Ano ba yung kumukuha ng attention ko above God? Sabi po ng awit, 24, verse 3-4, tingnan niyo po, ang ganda ng sabi rito, who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to an idol. Sino rin makakalapit sa Lord? Kasi yun lang makalapit sa Lord, di natin magagawa kung may idol pa tayo sa puso natin. Pwedeng sarili natin, yung pananaw natin. Pwedeng ibang tao na tinaas natin above God, pananaw, relationship. No, pwedeng yaman, pera, whatever, bisyo, or mobile games, whatever that is. Hanggat nilalagay natin yan above, di tayo talaga makakalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi yan who may ascend to the hill. Paakyat po kasi yun Hanggat meron tayong, kung gusto natin talaga, alam natin ang presensya ng Panginoon, ng ating tagumpay, at bilang Kristiyano, ang pinakamahalaga sa iyo ay ang presensya ng Diyos, bibigyan natin ng halaga na malinis yung puso natin. Kaya ang ganda ng awit natin kanina, di ba? Give us clean hands, give us pure hearts, let us not live for souls to another. Ito yung verse na nag-inspire ng awit na yon. Bakit? Kasi lumalapit tayo sa Diyos. Pag may kasalanan tayo, at meron tayong itinaas higit sa Diyos, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Eh, listening, kitang-kita po ng mga awit yan. Totoo lang po, yung idolatry, hindi halatang halata yan. Minsan tago po yan. Pero kapatid, makakakaroon tayo ng problema dyan. Minsan kailangan mo mag-give up ng sarili mo. Merong lumapit sa akin noong nakaraan. Alam niyo po, sabi niya sa akin, Pastor,
break na po kami. Oh, pero hindi ko naman alam na naging sila. Pero sabi niya lang, Pastor, break na po kami. Sabi ko, bakit? Pastor, kasi gusto ko nang sundin ko ano yung sinasabi ng Lord sa akin. Hindi ko naman alam na naging sila. Pero lumapit siya sa akin, sabi ko, hindi po madali yun. Pero yun ang sinasabi ng Lord sa kanya. At kung talagang si Lord ang Lord mo, merong kang makikita na meron kang i-quit na mga bagay. No, minsan kasi nakita natin yung pera. Kaya lang, ganda ng mga patotoo ng kapatid, natuto na sila mag-give ng tithes nila, may church project pa sila, mayroon pang first fruit sila. Nakita nila, habang din ginagawa po nila yon, hindi nila ma-outgive naman ng Lord. Binibless naman sila ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, we can never outgive God. Kasi pag sunod mo sa Lord, siya yung king mo, hindi pera. Are you listening, mga kapatid? Actually, yun po yung essence of giving. Bakit ang Diyos, ako tinanong ko po yun, Lord, bakit ang daming giving sa Bible, daming offering sa Bible? Diyos na kayo may-ari ng lahat. Bakit gusto niyo pa? Kasi gusto niya ayusin yung heart natin, na ang mahalin, ang sambahin natin, hindi yung binigay niya, kundi siya. Symbol yun na tayo ay nagbibigay, nag-honor sa Kanya. Kaya pala, nung naintindihan ko po yun, I give value to giving. Hindi ko, inaalis ko na yung sarili ko pag nagbibigay po si Pastor. Listening, mga kapatid? No, kaya po nilagyan ng Panginoon na magbigay tayo. Kaya lang, baka mamaya, mas mahal natin yung pera, hindi natin mabigay. Dahil para sundin yung Word of God, kino-question pa natin. Tama? Kaya po, minsan, binibigay mo yung buhay mo sa karir mo, puyat ka sa trabaho. Pag sa trabaho, bawal malate, bawal umabsent. Pag sa church, pwede late, pwede absent. Sabi sa katabi mo, parang ikaw yung topic ngayon. Ay, hindi. Oh, kung ikaw man yun, kung ikaw man yun, next week, iba na. Bakit? Narinig mo na yung mensaheng to. Tama po ba? Di ba? Pag sa school, di ba? Bawal malate, may deadline. Pero pag sa Lord kasi, okay naman, naintindihan ko ng Lord. Ang tanong, naintindihan pa talaga natin ng Lord. Di ba? Sino ba talaga yung nakaupo sa trono sa ating puso? At kapatid, take note, we're talking about legacy. Ano yung gusto mong ipasa sa next generation? Gusto mo bang gawin ng anak mo o ng disciple mo yung ginagawa mo ngayon? Kung ayaw mo, huwag mo nang gawin. Kasi sabi nga, action speaks louder than words. Kahit mag-preach ka na mag-preach ng tama sa kanila, pero mali yung nakikita nila, yun ang gagawin nila. No, kaya po, dito natin makita, minsan nalalagay tayo sa alanganin kasi meron tayong maling nasasamba. Kasi pag inuna natin ng Lord, alam natin hindi niya tayo ihuhuli. Tama po ba? Minsan po, it will really cost you something just to give honor to the Lord. May mga iiwan ka talaga, may ile-let go ka talaga. Pero kapatid, yan ay dahil siya yung hari mo. Siya yung Panginoon mo. Di ba? Bigyan ko po kayo ng idea. Okay. Ano yung tatlong bagay, major things, na pwedeng, ito makita nyo, paano natin ma-check yung sarili natin. Una-una, yung time. Where do you spend most of your time? Ano yung mahabang oras mo? Mag-aral ng pagsalita ng Diyos, mag-pray, o trabaho, negosyo. At minsan sabihin, sa leader, pastor, wala na po akong time mag-pray. Kasi di ba, yun, wala na po akong time mag-cell group, wala na po akong time pumunta ng church. Napaka-busy po ng linggo ko. Kapatid, it's a test of time. Sino ba talaga yung hari sa kaluluwa mo? Kasi kung siya talaga yung hari, you will make that decision. Mukhang hindi maganda tong trabaho kong to naaalis. Kung pwede mong gawa ng paraan, magpaalam ka. Kung hindi ka payagan, you pray, Lord, hindi maganda tong trabaho to. You need to make a decision. Bakit? Siya kasi ang hari ko, hindi yung boss ko sa trabaho, hindi kasi pera. Andito po ba kayo mga kapatid? Alam niyo, nakita ko po even dun sa nasa home office, even yung mga kapatid na ang nilaban nila, Lord, kahit maliit lang yung sweldo nila, alam niyo po, nakita ko how God bless their lives. Bakit? Ang hinabol nila, hindi po
hindi po yung income. Ang hinabol nila, si Lord. And true enough, pag si Lord ang inuna mo, hindi kanya ihuhuli. No, where do you spend your time? Saan ka palagi? Saan ka madalas? Pangalawa, okay, yung money mo, saan majority ng finances mo napupunta? Majority finances mo ba ay nagagamit mo para tumulong sa gawain ng simbahan, tumulong sa tao para malapit sila sa Panginoon, at mabigay mo yung para sa Panginoon? Right? Or yung pera natin, mas malaki yung portion na atin. I made the principle, I will not buy something for myself na hindi ko pa nabibigay as first fruit. Silent as a church. Ginawa ko pong principle. Hindi ako bibili ng anumang bagay para sa sarili ko na hindi ko pa naibibigay na first fruit. Why? Kasi si Lord ang king ko eh. Hindi sarili ko, hindi pera ko, even my family. Kaya ginawa kong principle. Kaya po, nakita natin, God is blessing us. Papatunayan naman ng Panginoon, anak, dahil sa inuna mo ko, hindi kita ihuhuli. Are you listening, mga kapatid? Yan pa ba kayo? Okay. And hindi po para ipagyabang, but even dito po sa church, kami pa rin po yung pinakamalaki yun na ibibigay. Yan po ba kayo, mga kapatid? Still? Okay po ba? So, time, money, isa pa po in your conversation. Kung ikaw talaga anak ni Lord, kung ikaw talaga yung disciple ni Jesus Christ, sino ang madalas na lumalabas sa iyong bibig? Pag nag-uusap kayo ng mga kaibigan mo, si Lord ba ang topic? Yung, of course, syempre, iba naman yung topic mo, pero mamaya, pag nag-uusap na kayo, sino na pinag-usapan niyo? Tama? Okay? Si pastor. Pero kasiraan pala ni pastor, no? hindi. Walang ganun dito. Amen. No? Conversation. Pinag-usapan si Lord. Something na nag-uplift ng soul, nagli-lift up ng faith. Sino ang madalas? Kasi kung ano yung laman ng dibdib, yun ang bukang bibig. And if you are a child of God, sino yung mas madalas na dapat naririnig sa atin? Heart check. Are you listening? Sino yung madalas na naririnig sa atin? No, madalas na i-share natin. Minsan po, may mga kapatid, even kanong Saturday, no, nagpapaalam na lang. Pag may mga, kunyari, umpo ka na lang, parang just a time lang para mag-usap, mag-coffee dito sa church. Alam nyo, minsan, Pas, saglit lang po, Pas, ha? Alis lang po ako, meron lang po kailangan gawin. No, o kaya something. Parang, ewan ko ba, I have that boldness and parang tuloy-tuloy na mag-share lang ako na mag-share about the vision. Ikaw ang magsasawa. Ay, mga kapatid. Na even, alas 11 na pala, o alas 12 na pala minsan. Lalo po pag kami po mga pastor ang magkakasama, it's our conversation. Paano palalaguin yung pinagkatiwala ng Diyos at paano namin lalong madadakila ang Panginoong Jesucristo? Sino ang laman ng conversation natin? Kayo po makakasagot yan. Kaya alamin natin, kung hindi si Lord, yun ang dapat mong i-check. Kung ito yung palagi yung pinag-usapan, ito yung laman ng puso mo, ito yung nakaupo sa trono pa. You need to identify that. At pangalawa, ano yung dapat nating gawin? No. Kasi po, i-tear down natin yung idols. Alam niyo po si pastor, bilang pastor po, ang challenge ko rin, noong una, minsan po nangengemi ako mag-preach. Noong una, bakit? Ano kaya yung sasabihin nila pag sinabi ko to? Palagi inisip, nagandahan ba kaya sila doon sa sa preaching ko, doon sa illustration ko, di ba? Nagandahan kaya sila? Pero alam nyo, eventually, na-realize ko rin, hindi naman ako nandito for anyone. I'm here, unang-una, para sa Diyos. Kaya kahit ang pinaka-audience ko dito, isa lang talaga.
ang Diyos. Kasi may mga pagkakataon po, maaring pag nag-preach ako, masasaktan ka talaga, pero wala akong intention manakit. Kasi malulungkot ako pag hindi nakita kasi nasaktan ka. Ang intention ko magtuwid. Kaya lang, ako yung nagsasalita kasi ako yung ginagamit ng Panginoon. Yun, nakita niyo yung dilemma doon, di ba? Ikaw yung ginagamit ng Lord, ikaw yung kailangan mag-disciple sa Kanya. Kaya lang, pag dinisciple mo siya, maaaring magbanggaan kayo ng pananaw ninyo. Pero yung Word of God, ito yung itatatag at i-implement natin. Tama po ba mga kapatid? And at times, bilang pastor po, may mga bagay tayo rin hindi natin maintindihan. Pero ano yung itatatag po natin? Right? Kaya po, minsan, kailangan mo itatag talaga ang audience ko lang ay Diyos. Okay po ba yun? Hindi, you're not serving for anyone, hindi ka people pleaser. Ang ipiplease mo lang ay Diyos. Okay? So, ibig sabihin, check natin yung heart natin. Okay. Pangalawa, if you write the notes, tear down our idols. So, tingnan niyo po to. In Judges chapter 6, verse 25, ano po nangyari? Nung tinawag ng Lord yung kanya pong lingkod, ang sabi diyan, tear down your father's altar. Utos ng Lord to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Isipin tanggalin mo din dating sinasamba na tinuro sa iyo ng tatay mo, nung ancestor mo. Susunugin mo na yon. At actually, doon niya po inalay yung calf na ialay niya para sa Diyos. At bakit? Kasi si Lord na yung Diyos mo. Yung tunay na Diyos, yung Diyos na hindi nakikita. Diyan po ba kayo mga kapatid? Yung Diyos na nilikha ng langit at lupa. Kaya lang, nagkaroon siya ng gano'n. Kaya kapatid, we need to have that, yung holy anger. Na pagka merong mali, we need to tear it down. Yung mali ay mali. I-identify mo, and you need to tear down. Ito pala yung idol ko. Tanggalin mo na. Iwaksin mo na. Alisin mo na. Kasi nakakalungkot po kasi merong instance, ito po share ko, instance po na nangyari, na merong isang magandang at matalinong babae na, of course, kabataan, nag-aaral pa, pinipreach palagi ng pastor na wag muna kayong mag-boyfriend, wag muna kayong mag-girlfriend. Not until, hindi naman bawal. Wag muna. Naintindihan yung word? Hindi bawal, pero wag muna. Hanggat nag-aaral pa kayo. May season tayo dyan. Mahirap, di ba? Parang ngayon, summer ngayon, ang init, tama? O, sabi mo, ayoko ng summer. Magdamit ka ng pang-winter, yung makapal, yung, ewan ko kung hindi ka tumimbuang na lang dyan, may heat stroke. Tama ba? Bakit? Kasi hindi mo pwedeng labanan ng season. Amen. Hindi mo pwedeng labanan yung season. Kaya lang, pag nilabanan natin magkakaproblema, ay bata pa nag-aaral, ang ganda niya. May nanligaw, prominenteng pamilya, hindi ko alam kung pinayagan ng mga magulang. Kinausap yung magulang. Bakit po ninyo pinayagan? Naririnig nyo naman po, pinipreach sa church. Wag muna pong, wag muna. Di po bawal. Pero may season. Wag muna po hanggat nag-aaral. That time po, high school pa lang. So kaya lang sabi nila, Pastor, kasi Pastor, inspirasyon. Tanong sa isip ko, meron bang verse sa Bible na magligawan, mag-boyfriend, girlfriend, inspirasyon lang? Kasi ang alam ko, pagka nagkaroon na ng nag-partner sa Bible, kasala na yon. Tama ba? Kaya lang, trial and error, ganon? Pag okay sila, inspirasyon lang, sabihin kulang si Lord. Naintindihan niyo po yun? Prinsipyo yun. Hindi po principle ng Bible, hindi precept. Alam niyo nangyari? Boyfriend, girlfriend sila. Pamentive, okay. So, of course, siyempre, yung pastor, di po masaya sa nangyayari. Then, eventually, nag-break. So, nag-break po sila. Noong nag-break po sila, of course, masaya yung pastor. Siyempre, nag-break, di ba? Tapos na. Alam niyo po, nagkaroon ng problema. Pagdating nung college, may nanligaw doon sa babae. At ang matindi, hindi gusto nung nanay, ng tatay. Dahil may gusto yung una. Ano ngayon mangyayari?
Sa tingin nyo, ano magiging reaksyon ng babae? Bakit bawal? Dati naman pwede. Dahil ba hindi nyo gusto? Gusto ko siya eh. Mabait siya. Okay siya kaysa doon sa dati. Yung gusto ninyo, ayoko na nun. Di ba? Kaya ako nga binrake yun. Ayoko nun. Hindi ko gusto yun. Nagets niya? Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng confusion? Kasi, nung sinasabi doon sa church na hindi muna, binaypas nila. Ano lang, inspirasyon lang, pastor. Nagets nyo? Bakit nalito yung bata? At ang nakakalungkot, pag may mga nangyayari pong problema, damay-damay po lahat. Bumabagsak po sa pananampalataya. Bakit nagkaroon ng ganun? At nakalungkot, magandang babae, matalino, very promising. Yung kanya pong at may faith. Nakakakita, nakakaranas ng miracles. Pero eventually po nawala sa church. Sumunod po, hindi na po siya nakapag-church. Eventually, nagkaroon ng problema, relationship niya sa mga magulang niya. Eventually po, nabalitaan na lang, hindi na pala umuwi sa bahay. Hindi ko po sinasabing ganun yung storya, ha? Pero, pwedeng mangyari. Ano nangyari? Hindi nakatapos, nabuntis, nagkaanak. May pamilya na ngayon. Hindi natin sinasabing pangit na yung buhay. But, meron sanang mas magandang nangyari. Ayun na sining mga kapatid. Kaya kapatid, wag natin, mga kabataan, lalo kung sa leader po kayo, wag niyong lalagyan ng confusion. Yung mga bago pa lang po ngayon, eventually, you'll become sa leader kasi may movement, may alignment ka. Ibe-bless ka talaga ni Lord. Pero kapatid, any deviation do sa plano ng Lord problema, you need to tear down your idols. Hindi yung pananaw mo, hindi yung prinsipyo mo. Kaya pakiusap ko po mga magulang. Pag sinasabi po dito, meron pong dahilan yon. Mga magulang, please, kung hindi pa pwede, huwag niyong payagan. Huwag niyo, hindi, kami magulang. Siyempre, anong say ni pastor? Kayo magulang eh. Di ba po? Pinayagan ng magulang, siyempre yung anak mo gusto rin, naghahanap lang ng kakampiyon. Magulang, di ba? Magulang, siyempre, ano naman si pastor? Iba yung magulang. But, ito po, pakiusap po sa mga magulang. Kung hindi talaga pwede, sabi ng Word of God, at tinuturo ni pastor, may dahilan po yun. Hindi ko po gusto, bakit? Buhay ko ba yung magkakaproblema? Hindi eh. Pero bakit ko sinasabi yun? Kasi mahal ko po kayo. Gusto ko po maging maayos yung akahihinatnan po natin. Right? No, para hindi po magkaroon ng kalituhan, gawin po natin yung dapat nating gawin. Huwag nating i-tolerate yung mali. No, minsan po kasi ang problema po natin, pera. Meron po, alam niyo po, merong isa nakausap, bakit palagi kang nagpapayaman, nag-iipon ka ng maraming pera? Alam niyo po, sagot niya, wala lang, mahal ko lang ang pera. Kinusap siya ng pastor, sabi niya, hindi mo ba alam na sa Biblia kung ano yung sinasabi tungkol sa taong nag-umiibig sa salapi? Sabi niya, kung ano man yun, wala akong pakialam. Minsan po, meron lang tayong ganon. I just don't care. Katulad ng magulang na yun, kahit sabihin ni pastor na ganon, basta sa akin, pwede. Kasi gusto niya yung unang nanligaw eh. Pasok dun sa kanya, feeling niya, siya yung magkokontrol ng sitwasyon. Don't play God, kapatid. You are not God. At mas magaling si God kaysa sa'yo. Are you listening, mga kapatid? Kasi ilang beses na po yung ganong instance na nangyari, hindi lang sa church, hindi lang sa church na kilala kong yun, kundi sa maraming churches. And I pray hindi mangyari sa church natin. Hello? Mark 10:21. Ito yung mga issue na nagkakaroon ng problema yung mga disciples about position, about wealth. But ang sabi ng Lord, tinignan siya. Ito po yung binatang mayaman na sabi, gusto niyang sumunod sa Panginoon. Tinanong siya ng Lord, nagawa mo na ba ito? Nagawa mo na ba ito? Opo, nagawa ko na po lahat yan. Pero nung sinabi ng Panginoon, tinignan siya ng Lord, Jesus looked at him and loved him, one thing you lack.
Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Wow, itong verse na to po, hindi po nagsasabi na ibenta natin ang lahat, ha? Tapos sumunod tayo kay Jesus. Hindi po. Pero kung yun ang hadlang para si Jesus ang maging Panginoon sa buhay mo, yan yung dapat mong gawin para sa iyo itong verse na to. Kasi kung si Jesus talaga yung King, Lord and Savior ng buhay mo, dapat siya talaga yung hari sa buhay mo. Actually, totoo lang, kung ibenta man niya, yun kasi yung hadlang. Alam niyo po, umalis na siya. Hindi na siya nakabalik at masama na yung loob niya. Ibig sabihin, religious lang yung kanyang ginagawa. Ginagawa niya yung lahat na yun, ayon lang sa gusto niya. Pero nung medyo mabigat na at may isa-sacrifice na siya dahil ilalagay niya na si Jesus na hari ng kanyang buhay sa puso niya, iiwanan niya na si Jesus, hindi na siya susunod. That's religious spirit. And I pray wala po ritong ganun. Ginagawa ko naman to, nag-church naman ako, nagde-devotion naman ako, matindi naman ako, palagi akong present. Pero merong bagay kang hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. Hindi pa si Jesus yung hari sa puso mo. Hindi, covenant breaker ka pa. Hindi ka pa nag-covenant. Biruin mo, kung ikakasal ka, ano kaya mangyari? Kung ganyan yung asawa mo. Mamaya andyan ako, pero mamaya hindi. Sa iba ako pupunta. Okay lang sa'yo? Eh di ba tinanggap mo na si Jesus as King, Lord, and Savior mo? Pero bakit minsan? Parang, di ba? Pero wala po rito niyan. Amen? Kinabahan po ako. Can I have your amen? Wala rito niyan. No? Okay. Tingnan po, may mga bagay po tayong kailangan nating iwan. Dati po si Pastor, pag nagkapera ako, lipad na. Apply na kung saan, bili na ng gustong bilhin. But now, hindi po. Ang iniisip ko, Lord, ano kaya pwede kong Lord, binbless niyo ko, Lord. Gusto ko rin i-bless yung man of God ko. Lord, 10%. Lord, higit pa yung binigay niyo sa akin. Lord, I'll give more than that. I'll give 20%, Lord. Alam niyo ba si Pastor, ganun standard ko? Bukod sa tithes, I give my 10% pa as my offering. Then after po nun, nag-first fruit pa. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Para may kasama pa ba ako? Yeah. Okay, tingnan po, may mga bagay talaga tayong kailangan nating isakripisyo. No, si Pastor po, dati, may mga gustong-gusto rin akong gawin, pero hindi ko na po, gustong-gusto ko po talaga mag-fishing ko, pwede lang araw-araw ako mag-fishing. Pero ngayon, pag may pagkakataon na lang, yun, sinamantala ko po nung in-invite kami sa Zambales, nila Bishop Oriel, at mentoring pa rin po yun. Naintindihan niyo po ibig sabihin nun? No, ibig sabihin, you put yung right na, hindi mo unahin yung outing mo, yung fishing mo, para i-compromise mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Okay? May mga bagay po tayong hininto for that. Pangatlong bagay, una, you need to identify. Pangalawa, you need to tear down, alisin mo na. At pangatlo, you need to fill your soul with God. Ano ibig sabihin niyan? You need to put Jesus Christ dun sa trono sa puso mo. Dapat wala siyang kahati. Siya lang talaga. At punuin mo na yung puso mo, ang kaluluwa mo ng Diyos. Tingnan niyo po, bakit sa mga awit, tingnan niyo po to, meron ka pa bang ganitong attitude? Sabi niya, my soul yearns, even faints for the courts of the Lord. Yung excited na excited ka mag-church, excited na excited ka pumunta sa templo. Hindi dahil sa sinabi ni Pastor, no, sa leader mo, kundi talagang excited ka. Sabi niya, my heart and my flesh cry out for the living God. Grabe talaga. Nagde-discern talaga yung heart niya sa Panginoon. Ang lalim. Talagang yung pagdating nun sa church, bulaga talaga yun, nagtitake notes yun. Bakit? Kasi I don't want to miss anything. Every second sa templo ng Diyos, mahalaga. Meron pa ba tayong ganung attitude? No? Kasi pag sa trabaho, ang aga. Di ba? Kasi kailangan ma-promote ako para maaga ako dapat. Walang absent, maaga dumating, mabait. Di ba? Masunurin sa boss. Pagdating sa church, wala man si Lord din, di ba na ako nakikita ni Lord? Yun ang akala mo. Di ba, no? Okay. Sumunod. Psalm 107 verse 9. Tignan nyo rin attitude ng awit. Sabi, for God satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things.
Ang nakikita niya, ang sustenance niya, hindi mundo, Diyos. Ang magpupuno sa kanya, hindi yung tropa. Kasi minsan yung tropa yung tropa ko, pinupuno ako. Pinupuno ako ng alin? Pinupuno ako ng yung MP. Ano yun, di ba? Maling plano yun. Maling plano, MP. Di ba? Nag-gulp kami. Gulp. Di ba? Okay, pero tignan niyo po, ang tinitignan niya ay Diyos. Amen. Psalm 42, 1-2, tignan niyo. Sabi, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Sino rito nakakita ka na nung usan na talagang uhaw na uhaw? Kahit na merong buhaya. Yung nakita niyo sa mga Discovery Channel sa National Geographic, kahit merong buhaya, kahit risky, kasi uhaw na ako. Nakuha niyo yun? So, sabihin, doon po natin makita ganun yung attitude niya, kahit medyo risky, kahit mahirap yung buhay. Hahanapin ko pa rin ng Panginoon. Siya ang aking hinahanap. Yan yung dapat nating attitude pala, because siya yung ating Panginoon. Mayroong excitement. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang excited ba? O mukhang closing prayer na? Okay. Alam niyo po, maaring hindi na, ewan ko kung ganyan pa rin po tayo sa Panginoon, maaring hindi ganyan po yung ating wording kasi masyadong poetic, no? Pero, meron pa ba tayong longing? Meron pa ba tayong yearning? Meron pa ba tayong thirst? Nagpapan pa ba tayong Lord, I need you, God. Meron pa ba tayong ganun? Hindi ako naka-devotion, Lord. I'm thirsty, Lord, for your word. Yung pagising mo sa umaga, malaman mo agad kung siya talaga yung Lord. Ano yung una mong ginagawa pagising mo sa umaga? Mag-pray, lumuhod sa Kanya at basahin ang Biblia, o kunin ng cellphone. Okay sana kung mag-devotion, pero para sa iba, mukhang merong question. Alam nyo, ang ganda nung shinare ni Max Lucado, if you know Max Lucado, meron siyang shinare niya illustration, yung isda, inalis sa tubig, dinala sa beach, tapos binigyan ng mga magagandang, alam mo yun, yung pera, rangya ng buhay, binigyan yung isda. Alam mo sabi ng isda? Titigok-tigok. Di ba? Tapos binigyan siya, dinala siya sa magandang lugar, dinala siya sa bar. Alam mo kung nangyari sa isda? Hihinga-hinga. Bakit? Kasi hindi siya design sa beach. Design siya sa tubig. Alam mo ba, ikaw ay hindi tinanim ng Diyos sa lupa. Hindi ka nilagay sa tubig, hindi ka nilagay sa impapawid. Dahil hindi ka dun lalago. Ang tao, alam niyo kung saan nilagay ng Diyos? Sa Garden of Eden. Only in the presence of God. Kaya ang ginawa ng kaaway, niligyan siya ng Diyos. Sin. Pag ginos niya yung pananaw niya tungkol dun sa, kasi may utos, di ba? Dapat sundin, utos ng hari, di dapat mabali. Nung nalagyan siya ng kasalanan, kailangan niya ng umalis dun sa Garden of Eden. At dahil doon, naghirap na siya. But salamat sa Panginoong Jesucristo dahil binayaran na ni Jesus yun para mabalik tayo muli sa Diyos. Amen? Yan, tuloy natin yung palakpak sa Lord. Kasi gustong pakita ng Diyos sa atin, the world cannot satisfy you. It is only God who can satisfy you. Amen? Sabi nga nung isang kapatid kanina, nung nag-share daw siya, merong kakaibang kagalakan sa loob. Bakit? Sinusunod niya kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Tayo magtungo ng ating ulo, tayo magpikit na ating mata. At habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, let's come before the Lord. At sa oras na ito, nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, kung maalala mo na may mga bagay ka na nais mong ibalik o tanggalin at ibalik. Ipunuin natin ating puso ng Diyos. Maring
meron tayong mga maling desisyon. Sa oras na ito, lapit tayo sa Panginoon. Pwede mong gawing panalangin to. Aking Ama na sa langit, salamat po sa mensahe niyo ngayon. Salamat po sa pagpapakita niyo po sa amin ng mga bagay na minsan po ay nagiging mas mahalaga pa kaysa sa iyo. Ningi po namin na linisin niyo ang aming puso. Baguhin niyo po ang aming isipan. At kayo lang po ang umupo sa trono ng aming kaluluwa, ng aming puso. Naway hindi lang po kami maantig ng inyong salita, ng mensaheng ito, kundi tunay po na mabago kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kaming mabuhay para sa inyo, araw-araw. Salamat po. At sa oras na ito, kung nandito ka ngayon, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, kung nandito ka ngayon, and if you want to make that commitment, na mula sa oras na ito, si Jesus na itatatag mong Panginoon, maybe ito yung unang pagkakataon na gagawin mo to. Sa oras na ito, samahan mo ko sa panalangin ito. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata. Kung ikaw yung tao na to, unang pagkakataon, taas mo yung kanang kamay mo ngayon kung gusto mong tatag si Jesus na Panginoon. Okay? Personal to, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, kung gusto mo yung gawing hari si Jesus, kung naniniwala ka, siya yung nagbigay ng buhay para sa'yo. Siya yung tagapagligtas mo. Taas mo yung kanang kamay mo. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just pray with me, ulitin mo lang yung prayer na to. Samahan mo ako manalangin. Panginoong Jesus, ngayon po, ako ay nagpapasakop sa inyo. Sinusuko ko po ang lahat ng bagay na naging hadlang sa relasyon ko sa inyo. Patawarin niyo po ako kung minsan mas inuuna ko ang ibang bagay kaysa sa inyo. Ngayon po ay akin ang winawaksi ang lahat ng mga idolong ito. At kayo lang po ang nais kong sambahin. Linisin niyo po ako at puspusin ang inyong presensya. Mula sa araw na ito, pipiliin kong sumunod at mamuhay para sa iyo. Tulungan niyo akong mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inyong kaloob sa sino mang manampalataya sa inyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa pagliligtas at pagmamahal mo sa akin. Ngayon, sa iyo na po ako habang buhay. Sa pangalan ni Jesus. And agasi po say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa oras na ito, since tayo po, it's the first Sunday of the month, we will take our communion. Ano po yung communion? Ito po yung covenant. We'll make a covenant with the Lord. Ito po